Hello, good afternoon to everyone. Welcome in our online service today. We called it Worship Evangelism. So we are our topic. By the way, welcome po Christ Compassion Fellowship this afternoon, August 3, 2025. But before that, our topic is about ang pag-ibig ng Ama. Mahalaga, maunawaan natin ngayon ano ba yung pag-ibig ng Diyos Ama sa bawat isa sa atin. Okay? Merong pwede ba kayong mag-smile? Akbayan nyo yung iyong katabi. Yan, okay na, naka-smile na kayo. Tingnan natin kung magkaparehas. Wow, guwapo. Yan, smile, best friend sila. Okay? Next, tingnan natin mga katangian. Kayo ba ito? Magalang? Walang tao. Okay, next. Matulungin. Yan. Yan. Masipag mag-aral. Yan. Mapagmahal sa magulang. Masayahin. May takot at sumusunod sa Diyos. Masipag. Mapagpursigi. Ayan. Yun yung katangian dapat makita sa atin. Kaya lang, meron tayong nakakalungkot na katangian. Meron bang lasinggo, adik, mainggitin, walang respeto, basugulero, tamad mag-aral, mainitin ng ulo, at palabarkada, homosexual, matatakutin, malungkutin, matampuhin, mababa ang tingin sa sarili, babaero, lalakero, and chick boy. Saan ang galing yan? Saan nanggaling yan? Iba't ibang klase ng pagkatao at pag-uugali. Yan yung we cannot deny the fact that we have mga klase at pag-uugali. Paano yan? Saan nanggaling yon? So, huwag mo nang tingnan yung katabi mo kung sino ang itsura niya. Okay, saan nanggaling doon? Ang sabi diyan, ang relasyon mo sa iyong ama ay maaaring makaapekto sa iyong pagkatao. By the way, I'm your speaker this afternoon. The real talk ay ang kausap nyo ngayon ay hindi naranasan na merong tatay. So, napakahirap ipaliwanag, pero meron tayong mga basihan sa Biblia na mahalaga ang mabuti ang ama at magkakaroon tayo ng mabuti na pag-uugali. Okay, mga klase ng isang ama dito sa lupa. So, actually, we are not attacking to any fathers na narito sa lupa. It is a survey na meron talaga ng mga klase na ama dito sa lupa. Okay, number 1, abusive father. Umaabusong ama. Ito yung tatay na walang ginawa either physically, mentally, verbally, nag-aabuso sa kanilang mga anak. And based on the study, ay maraming pamilya ang nawasak because of the ugali ng isang tatay na abusive. Another one is the controlling father. Ito yung kumukontrol na ama. Laging kinokontrol. Ibig sabihin, parang siya yung siya yung dapat masunod, siya yung dapat maganap sa lahat kasi siya daw yung nagpapakain, siya yung nagbibigay controlling. Ito yung nakakalungkot na tatay. Kontrolado ang iyong buhay. Next, tingnan natin. Another one is directive father, mapag-utos na ama. Ako ba yung mapag-utos na ama? Okay, hindi na. Okay, mapag-utos na ama. Okay, directive father. Ito yung mga tatay na walang ginawa mag-utos. Ibig sabihin, yun? Kayang-kaya ni tatay, pero pinag-uutos pa. Siguro wala namang masama dun sa nag-uutos. Pero yung sobrang pag-uutos, yun ang delikado. So, siguro once in a day, nakapag-uutos, pero hindi yung lagi na lang, umakyat doon sa taas, naiwan yung bagay, uutos pa yung sana, pagbabay. Yun yung mga directive father, mapag-utos na tatay. Next. Yan, overprotective father, naghihigpit na ama, papunta ka pa lang, alam ko na yung iyong pinagagawa. Ibig sabihin, ito na yung mga mga katotohanan na wala ka pang ginagawa, nag-iisipan ka na. Masyadong protective.
maraming mga yung tinatawag na negative thinking sa mind niya. Baka ikaw ay mapahamak, baka ikaw ay bakit gagabihin ka? Kahit very protective, Hindi ko sinasabing masama ang mga tatay na yan. Ito yung mga ugali ng mga tatay. Meron namang doubting father, mapagdudang ama. Wala pang ginagawa, pinagdududahan ka na. Siguro may babae ka, siguro ikaw ay hindi tunay na lalaki. O ikaw ay hindi tunay na babae. No, pagduda na tatay. Yan yung mga mahirap ispilingin na ama kasi laging nag-aalinlangan. Okay, so next. Tingnan natin to. Ito yung absentee father. Napakarami na tatay na absent. Ito yung tatay na nasa ibang bansa. Kung mag-i-interview tayo ng mga tatay na nasa abroad, mula nung ipanganak yung mga anak at nag-abroad at magsisenyor na yung tatay bago umuwi, ay napakahirap ang ganitong kung walang family bonding ang isang tatay sa kanyang anak. Ito yung common denominator ngayon, yung nag-abroad ang tatay, naiiwan yung mga anak. At pagtanda ng tatay, iiwanan naman ng anak yung tatay, yung anak naman ang mag-abroad. Pag nagkaroon ng anak, repeated lang. Yun ang nakakalungkot na. At marami tayong na-counselan na ganyan, na yung tatay ay nag-abroad, katapos pag uwi ng tatay, yung anak naman ang mag-abroad, naiwan yung apo. Yung lolo naman ang nag-aalaga sa apo, kaya nakakalungkot Ito yung mga absentee father, kaya medyo mahirap magpalaki ng mga anak dahil nga yung absentee father. Meron namang know-it-all father. Ito yung nagmamarunong na tatay. Ito yung lahat alam niya, pero hindi naman totoo alam. Lalo ngayon, nasa social media, nasa mundo ng internet, ay hindi naman lahat talaga, pero meron pa rin nagmamarunong, na tatay, At ang nakakalungkot ay ito yung bagay na mahirap unawain sa mga tatay. Ibig sabihin, sa bawat galaw mo, alam na niya. Okay, know it all father. At ito, yung passive father, walang pakialam na ama. Ito yung may ginagawa ka ng mali, wala pa rin pakialam, Ito yung tatay, At marami yan kasi merong dahilan bakit nagiging passive ang isang ama, kasi siya mismo hindi niya naranasan ang trato sa kanya ng kanyang tatay. O ng tatay mo, hindi rin niya alam yung lolo na trato. Kaya nagkakaroon ng passive na father. Ito yung walang pakialam. Ay, bahala ka sa buhay mo. Ano man yung gawin mo, choices mo yan. Ibig sabihin, kung ikaw ay gagawa ng mali o ikaw ay gagawa ng tama, ay nasa choices mo yan. Kasi being a father, ito yung nakakalungkot na passive father. Ito yung mga tatay na katangian sa lupa. Mahalaga na kayo ay nakakaunawa. Kung ganito ang iyong ama, malamang maging ganito ka rin. Yun ang nakakalungkot na reality. Kung ganito ang iyong ama, kung ganun yung tatay mo, yung mga ugali nila, malamang maging ganito ka rin. I think so, kasi yung tinatawag na influence o yung tinatawag na upbringing, kinalakhan. So, ganun. Tingnan natin. Okay. Nung ako ay nasa values formation, lagi kong tinatawag ang mga estudyante namin na lumapit sa pulpit o yumuko at bakit? Ang tanong ko doon is lagi, kung ganun ba yung tatay mo, gusto mo rin ba maging ganun yung tatay, buhay mo bilang tatay? And most of them disagree dahil nakita nila na hindi siya maganda na ugali ng isang tatay. At ito yung nakita ko, kaya kinunan to ng picture na talagang ito, meron diyang grabe ang hagulgol. At mabuti na rin kasama kong director ng SD, ay siya yung nag-cater, kasama yung wife niya. At doon namin nalaman ng isang sikreto at lihim na nangyayari doon sa estudyante yan. And most of the time, merong pinagdaanan. Yung mga abusive father, know-it-all father, passive father yan. So most of the time ito ay
naunawaan ng marami na hindi perpekto ang kanilang tatay. Tingnan mo nga yung katabi mo, baka may tatay din ba siya na ganyan din? Na walang pakialam, walang palautos. Tingnan natin next. Ngayong umaga, can I still change? Ikaw ba bilang anak, pwede ba ako magbago? Yun yung tanong. Okay? Kasi bakit? Ang sagot ko dyan, yes. We can change. Kasi, ang tanong nga dyan, paano ako magbabago kung ganun pala yung tatay ko? Okay? Paano? Ang relasyon mo sa Diyos Ama ang magpapabago ng iyong pagkatao. Ibig sabihin, yung tatay natin sa lupa, hindi perpekto. May kapalpakan yan, may kahinaan yan. Pero dito, ang relasyon mo sa Diyos Ama ang magpapabago ng iyong pagkatao. In other words, kung walang Diyos Ama, hindi tayo magbabago. Okay? Be there and be blessed. Session 1, the Father's Love. Mahalaga na maunawaan natin yung pagmamahal ng isang ama. Okay? Ang puso ng Ama sa langit. Actually, hindi na naman natin makikita ang heart of the Father. Ang makikita lang natin yung mga katangian ng ating Diyos Ama sa langit. Okay? Kasi sabi sa Filipos 4:19, sige, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ang Diyos Ama natin sa langit ay providing. Provider siya. Siya yung nagtutustos. Hindi yung tatay mo sa lupa nagtutustos, kundi yung Diyos Ama mo sa langit. Kasi yun ang sabi ng Bible, Filipos 4:19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo. Yung kailangan mo ang ibibigay ng Diyos, hindi yung gusto mo. Okay? Pero dito nakita natin ang unang-unang katangian ng Diyos Ama sa langit nagpo-provide. Marami tayong karanasan diyan na ang Diyos ay nagpo-provide. Pero hindi na natin papaliwanag kasi mahalaga maintindihan natin na ito yung solemn promise of our God na at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo. Hindi nagpo-provide ang Diyos Ama kung hindi connected ka kay Jesus Christ. Another one. Encouraging o nagtataas. Sabi sa awit 145 verse 14, inaalalayan ng Panginoon ang lahat na nabubuwal at itinatayo yaong nangasubasub. Ibig sabihin, may panahon talaga, may panahon ng pagbagsak, may panahon na madadapa ka, may panahon na mabubuwal ka, pero itong kagandahan, ang ating Diyos Ama ang nag-i-encourage o nagtataas. Hindi ito ganong kadali, At maraming sa biblical character ay ang nakita natin na na-discourage na, nabuwal na, pero in-encourage ng Diyos Ama. Okay? The best example niyan ay yung buhay ni Joseph, ni David, kasi kaya nga nagamit yung awit 145:14. Next. Hindi lang, yun. Sige. Pangatlo, ang Diyos ay nagre-restore. Inaayos niya yung family, inaayos niya yung buhay mo. Sabi sabay-sabay natin basahin. Job 22, verse 22-23. Ang iyong tanggapin na isinasamo ko sa iyo ang utusan mula sa kanyang bibig, at ilagak mo ang kanyang mga salita sa iyong puso, kung ikaw ay bumalik sa mga makapangyarihan sa lahat at matatayo ka kung iyong ilayo ang kalikuan sa iyong mga tulda. Dito pinakita ni Job, yung ang Panginoon nag-aayos talaga. Kapag, sabi niyan,
bumalik ka sa makapangyarihan. Maraming tao ang naging successful in life, naging prosperous in life, naging focus sa material things. And last 2 weeks ago, we are suffering for typhoon and floods, yung lahat ng kanilang kayamanan, yung kanilang sasakyan, yung kanilang negosyo, yung kanilang kabahayan, ay talagang walang value na pagdating ng panahon ng pagbaha. Pero ulitin natin, may mga sitwasyon sa buhay na kapag ang nilapit mo sa Diyos, i-restore ng Diyos o aayusin ng Diyos yung buhay natin. Okay, next. Pakita natin yung the best example. Kung kayo kaya ang may-ari nito, at ito ay nakabalandra sa tagiliran nyo, anong gagawin nyo? Ang sagot ng marami, dadalhin sa talyer. Kuya Timtim, anong gagawin mo ba sa magandang sasakyan na ito? Siyempre, para maayos, dadalhin mo sa isang magaling na mekaniko. At yung magaling na mekaniko yan ang mag-repair na yan. So, in other words, ang buhay natin, kapag ibinalik natin sa Diyos, kaya niyang ayusin. Kaya niyang ayusin kahit na yan ang pinakapangit na buhay. Actually, ang dami kong testimony gusto kong i-adapt sa inyo. Pero ito pa yung mga sikat na artista na talagang nabulahaw sa buong mundo. Pero inayos ng Diyos kasi ang Diyos ay nag-aayos. So in other words, turo nga namin sa SBEC lesson noon, pag sira ang cellphone mo, saan mo ilalapit? Siyempre, doon saan? Cellphone technician. Sa cellphone shop na nag-aayos. So, ganun din. Kung ang buhay natin ay sira, ay kailangan ilapit natin sa manlilikha. Walang iba ang ating Diyos, Ama sa langit. O Jesus Christ. Forgiving. Ang ating mapagpatawad. Sabay-sabay natin ng basahin kasi ito yung mahaba-habang talata na gusto kong maunawaan. Dito talaga yung climax. Si God nagpo-provide, si God ay nag-aayos, si God ay nagtatayo, pero ito yung gustong-gusto ng marami. Kasi ang topic natin ay ang Diyos Ama. Ang Diyos ay mapagpatawad. Sabay-sabay natin basahin. At sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki at sinasabi sa kanya ng ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanan na ukol sa akin, at ibinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay, at hindi nakaraan na maraming araw ay tinipon ng lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain, at doon inaksayan niya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay, yung pangit na pamumuhay. If you understand the book of Luke chapter 15 verse 11 to 21, mahaba yan, di-discuss natin kasi 13 verses pa lang yan. Makita natin dito, hindi nagdalawang isip ang tatay na ibigay yung part ng kanyang anak. Kita natin yan, Sabi diyan, Ama, ibigay mo sa akin. Unang-una, kung kulturang Pilipino yan, mali. Bakit hindi pa patay ang magulang? Pangalawa, wala kang authority na hingin yung kayamanan mo as long as buhay at malakas pa ang iyong tatay. Pero dito sa binasa natin, hindi nagdalawang isip yung tatay. Ibinigay niya kaagad yung kanyang kayamanan sa kanyang bunsong anak. Ang context, forgiving, mapagpatas. Tingnan natin, sabi ng bunsong anak, ibigay mo sa akin, hindi nagdalawang isip ang tatay. Una, sensei natin ang kanyang mana. Pangalawa, ang kanyang kalayaan o pagsasarili. Pangatlo, ang bunga, sinayang niya ang araw ng kanyang buhay sa isang suwail na pamumuhay. Verse 13b. Pansinin nyo natin din. Alam ng tatay, may mana siya, alam ng tatay na pwede siya maging malaya, pero binigay pa rin ng ama. Pwede naman sabihin niya, anak, hindi ko ibibigay sa iyo, baka gamitin mo sa sarili mong kalayawan. Alam na ng ama yun. Knowledgeable ang tatay kasi alam niya ang buhay sa bansang Israel. Kasi ang context niya yan, Israel .
Pero bakit ibinigay pa ng Ama ang mana? Bakit binigay pa ng Ama ang kalayaan? Para maranasan ng anak yung paano niya sayangin ang pamumuhay. Kasi kung laging perfect, possible, makikita tayo ng isang the eldest son. Meron dong tampururot. Sige, tingnan natin. Sabi diyan, ang kalayaan is not the ability to do what you want. Hindi yun ang kalayaan. Ang tunay na kalayaan is the ability to do what is right. Actually, dinidiscuss namin yan. Bakit hindi is the ability to do what is good? Pero bakit ginamit ito what is right? Kasi ang good, pwede din yung mali mong ginawa maging good eh. Pero yung right, hindi pwede siyang mali na mali talaga. Walang justification doon. Kaya dito is the ability to do what is right. Ano yung right in the sight of God? Ano yung tama in the presence of God? So, mahalaga maintindihan na ang kalayaan ay hindi the ability to do what you want. Parang yung balita na climax ngayon na 3 estudyante na nakakalungkot yung kalagayan na nag-motorcycle. Viral siya ngayon. Akala nila ang kalayaan kasi half day ng klase nila, ma-enjoy yung buhay, ma-enjoy yung time na yon. Pero this is the last time. Kasi hindi right yung ginawa nila. Kasi kung right yon, nagpaalam kay tatay, nagpaalam kay nanay, nagpaalam sa mga guro that they are going to other places. Pero ngayon, nakamotor, 3 sila. It's dangerous. Okay? Tingnan natin, next. Sabi diyan, experience is not the best teacher. Mga anak, mga viewers, at worshipers, ang karanasan is not the best teacher. Base yan sa mga may edad noon, ang laging sinasabi na experience is the best teacher. Experience is not the best teacher, obedience is. Ano ibig sabihin? Dapat masunurin ang isang tao. Ang isang tunay na anak ng Diyos. Ito yung common problem ng Christian ngayon. Hindi marunong sumunod. Tingnan mo yung katabi mo, masunurin ba yan? Next slide. Okay. At na magugol na niya ang lahat. Naubos yung pera. Nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon. At siya ay nagpasimulang mangailang. Whether we like it or not, even you're in the successful in life, whether you are in the malaking naabot sa meron talagang darating na tagutom. At yan yung pinaghahandaan dapat. Okay? Pero pag hindi ka diyang handa, delikado. At pumaroon siya at nakisama sa mga mamamayan sa lupaing yaon. At sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. Kultura. Ang bansang Israel, kung ikay Hudyo, you are not allowed. Dirtiest, pinakamaruming pag-aalaga ay ang pag-aalaga ng baboy. Kaya pag binanggit mo yan sa Pilipinas, hindi yan. Yan ang paborito nila, yung baboy. Sabi nga ng isang speaker, ang lechon baboy ay the best way to go to heaven. High blood kasi yun. 16. Ibig sana niya mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang tao magbigay sa kanya ng pagkain. Mapansin natin doon. Marami kang pera dati, marami kang kalayaan dati, pero huwag mong kalilimutan, nagkakaroon talaga ng tagutom sa isang lugar. Mahalaga maunawaan natin ang konteksto. Ayan, naging tagapag-alaga ka na lang ng baboy. Dito sa Pilipinas, pag nag-alaga ka ng baboy, ibig sabihin mayaman ka. Pero doon sa kultura nila, pinaka-pangit na hanap buhay sa kanilang lugar. At siya nagpasimulang mangailangan. Pansinin natin dito sa buhay. Whether we like it or not, darating talaga na mangangailangan ka sa buhay. Kaya, kalamidad sa paligid. Mayroon darating calamity. Kaya nga tayo ngayon, sa edad nating 55, naghanda na tayo ng St. Peter.
Anytime, possibly mawala tayo sa mundong ito, pero we all prepare, ano? So, mahalaga na mayroon talagang calamity. Hindi talaga maiwasan yan. Kahihiyan sa buhay. Dumarating talaga yung kahihiyan. Can you imagine? Anak ka ng pinakamayaman sa bansang Israel, if the context is consideration, pero nag-aalaga ka ng baboy. Ang tawag yan, kahihiyan sa buhay. Ano? Okay, magugutom ka. Okay? Ayan, nagkaroon na siya ng siya yung nagpasimulang mangailangan. Iwanan ng kaibigan. Ito mga paalala ko sa kabataan. May panahon talaga na meron kang matalik na kaibigan. May panahon na mabait yung kaibigan mo. Pero may panahon na kayo mismo ay iwanan ng kaibigan. Maaaring magtaksil yan sa inyo, maaaring nga makalimot sa inyo sa panahon na ikaw ay nangangailangan. So, be careful sa pagpili ng kaibigan. Alam mo ko, ang context nito, yung mga kaibigan niya ay malapit sa kanya nung panahong mayroon siya. At nung mawalan siya, iniwan siya. Ito isang aral din sa akin nung ako'y kabataan na marami talaga akong kaibigan. Pero nung magkasakit ako, ang Lola Danda ang nag-alaga sa akin. I think 2 months akong nakalatay noon. Walang kaibigan ang lumapit sa akin o tumulong sa akin. So, mapansin natin na talaga sa panahon na yon, iiwanan ka ng mga kaibigan. Pero, hindi ko sinasabing lahat, meron din tayong mga kaibigan na posible na handang magsakripisyo para sa atin. Ano yung una? Experience, Toy. Kailangan mo ang unang-unang humbling experience. Kailangan mo magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Okay, next. Katapat ng siya makapag-isip, ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama, servant, ay masapat at lumalabis na pagkain at ako'y rito ay mamamatay sa gutom. Nagkaroon siya ng realization. 18, magtitindig ako at paroroon sa aking ama at ang aking sasabihin sa kanyang ama, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na magtawaging anak mo. Gawin mo akong tulad ng isa sa inyong mga alilang upahan. Bago natin ituloy yung slide, pansinin natin dito. Humble experience, letter S. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanyang ama na nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Anong point ko dito na gusto kong iwan sa inyo? Bago ako mag-next slide. Mga anak, viewers, worshipers, sana maunawaan niyo yung salitang ito. Unless ang langit na ang pumalo sa iyo. Unless ang heavenly kingdom na nung nasa kaharian ng Diyos ang nakakita ng iyong pagkakamali, bago ka pa ba lalapit sa Diyos? Kasi sabi niya, nagkasala ako laban sa langit. Ibig sabihin, yung tatay, he allow God or the heaven ma-realize nung anak yung kanyang pagkakamali. Next slide. He came to himself and snapped out of his insanity back to reality. Nung marami siyang pera, para siyang baliw na ubusin ang kayamanan. Nung mawala na ang lahat ng pera, he realized the reality. Enlightenment. Naliwanagan siya na temporary lang pala ang pera. Temporary lang pala ang kayamanan. Temporary lang pala ang mga mataas na position, either sa government, either sa sa politics o anuman. Pero dito nagkaroon siya ng enlightenment. Naalala niya ang kanyang ama at ang napakalaking biyaya. Okay? Next. Naalala ang kahirapang diranas ngayon. And then, naalala magpakumbaba. Last, pagsisisi, pag-amin ng kasalanan. Balik. Pansinin natin, kung naliliwanagan ka na sa harapan ng Diyos, ito ang mangyayari sa iyo.
ang Diyos Ama ay mayroong malaking biyaya. Pero bakit iniwan mo ang presensya ng Diyos? Nag-alala, kahirapan, diranas ngayon. Mahalaga rin pala ang mga trials sa buhay. Ako, binanggit ko kanina, yung mga trials, merong severe trials, merong extreme trials. Kasi yan ay napag-aralan ko na. Why? Pag trials lang ang nakamit mo, yung pagsamba mo sa Lord, kaunti lang. Pag severe trials yung naranasan mo, yung maganda-ganda yung pagsamba mo kay Lord. Pag extreme trials yung iyong naranasan, extreme worship din ang ibibigay mo kay God. Sana maunawaan ninyo dito, makita natin yung naalala ang magpakumbaba. Kanina, humble experience, enlightenment, ang tawag doon, pagsisisi. At ang panghuli na ginawa niya, pag-amin sa kasalanan. Mga anak, isang bagay ang gusto ko iwan sa inyo. Every time you commit mistake against heaven, sabi noon, nagkasala ako sa langit. Reflector, natin, si God. Kailangan natin balikan yung salitang pagsisisi at pag-amin sa kasalanan. So, next slide. Mahalaga, maintindihan namin. You will know that you made wrong move when you are in the wrong place. Okay? So, pansinin natin, ito yung ginamit ko last Sunday. You will know that you are made the right move when you are already in the right place. Ulitin ko, dun sa humble experience, dun sa enlightenment, okay, letter E yun, S-E, sa enlightenment, huwag nating hintayin yung langit ang humatol sa bawat pagkakamali natin. Anong gagawin natin sa enlighten? We need to confess and then humble sa Panginoon. Sige. At siya nagtindig at pumaroon sa kanyang ama, datapot samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag at tumakbo at naiyak siya sa leeg at siya'y hinagkan. Pansinin niyo ang tatay. Binigyan niya ng pera, umalis sa kanya, tapos anong ginawa ng tatay? Natanawan na siya sa malayo ng kanyang ama. Number 1, nagdalang habag. You know, Christ's compassion in Matthew chapter 14 verse 14, yun yung Christ's compassion natin. Bakit? Habag. Bakit po ini-emphasize ang salitang habag? Kasi yun yung puso ng ama. Puso ng ama sa biblical natin na pinag-aaralan. Puso ng ama sa langit, puso din ng ating Panginoong Jesus. Kung biglang dumating yung yung anak, ikaw kasi inubos mo yung perang binigay ko sa iyo. Anak, kasi ikaw nagsarili ka, naging makasalanan. Walang ganun eh. Walang ganun. Alam na ng ama na yung anak niya ay nagsisi. Alam ng ama na yung anak niya ay tinalikuran yung kasalanan kasi mababasa niya dito sa 2 talata. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala po ako laban sa langit. Hindi niya sinabi laban sa tatay niya. Kasi yung langit na nagbigay ng ng hatol eh. Yung langit na nagbigay ng paalala. At sa iyong paningin, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Can you imagine yung real enlightenment niya at yung kanyang pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Mga anak, magkaiba yung verse 20 sa verse 21. Dito pa lang may forgiving na ang God eh. Habag, tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinagkan. A symbol of forgiveness. A symbol of love in spite of mga pinagagawa ng anak rather. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. He repented, turned from his simple life. Mga anak, worshipers, meron talaga tayong ginagawang kasalanan. Lagi yung binabanggit ito, small sin, big sin, open sin, closed sin, financial sin, emotional sin, physical sin. Dapat we need to repent, turn from his simple. We should be like a prodigal son.
He was accepted even before he confessed. Can you imagine? Hindi ka pa lumalapit sa tatay mo. Sabi niya, no? He was accepted even before he confessed. He confessed. Makita natin. Ito yung katangian ng isang ama na bihira na mangyari. Pero ito yung kagandahan nito. Binigyan tayo ng halimbawa na dapat nating gayahin. Modeling. Admission and repentance. Kanina mapansin natin, humble experience. Nagpakumbaba yung prodigal son. Tapos nagkaroon siya ng enlightenment, letter E. Ngayon, letter A naman, meron siyang admission. Inamin niya yung pagkakamali niya and he repented. Repentance, rather. Nagsisi siya. And next, sabi yan, dapat sinabi ni Ama sa kanyang mga alipin, dalhin niyo rito madali ang pinakamabuting balabal at isuot niyo sa kanya at lagyan niyo ng singsing ang kanyang kamay at panyapak ang kanyang mga paa. Ito ay symbol of restoration. God, after nakita ng Panginoon yung puso mo ng Ama, sabi niya, no? Instead na, anak, ang tagal mong gumawa ng mga kasalanan, ngayon ka pa nagsindi, sabi niya, sa kanyang dalhin niyo rito madalang pinakamagandang balabal, pinakamabuting balabal. Alam po niyo yung symbol ng balabal ito? Ito yung pagbabalik sa iyo ng glory. At isuot niyo sa kanya ang lagyan ng singsing, symbolize of authority, sa kanya lagyan ng panyapak. And 23, at kunin niyo ang pinakamatabang guya at inyong patayin at tayo'y magsisikain at magtuwa. 24, sapagkat patay na ang aking anak, kung ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nakapagsimulang magtuwa. Pansinin nyo, yung ama matagal nag-intay, bumalik yung anak, pero ang trato ng ama sa kanyang anak ay hindi nagbago. Kahit nalustay na yung kayamanan sa mga suwail na gawain, pero nagpatuloy siya. Ang declaration ng ama, sapagkat patay na ang aking anak, muli nabuhay siya, nawala na ng nasumpungan at siya'y mapagsimula. Tingnan natin R. He was active when he returned to the Father. Return to the Father. Sige, anak, tuloy mo. Sige. And then, transformation. Ang taong nagsisi, nagkakaroon ng pagbabago. Transformation. The Father restored him. The Father fed the Son and celebrated His Son's return, and the Father proclaimed His Son's new life. Yun ang kagandahan sa ating Diyos Ama, na kapag ang tao ay nagsisi, tumalikod sa Kanya, no? He was accepted when He returned to the Father. Nagkaroon ng transformation. Ibig sabihin, nagkaroon ng pagbabago kaagad, literally. Instant yun eh. Pagdating, naghanda, nagbago. So, mahalaga na magkaroon ng transformation. Tingnan mo nga yung katabi mo, nagbabago ba yan? Amen. O pinagbago lang ng mga panahon, hindi binago ng Lord. Okay, next slide. To go back for God, kailangan mo maranasan ang magpakumbaba. Humble experience. Kailangan maunawa mo, enlightenment. And next, aminin mo yung lahat ng pagkakamali mo at magsisi ka sa lahat ng iyong pagkakamali. And then, ito'y makikita sa iyong buhay na ikaw ay nagbago. Transformation. To go back for God, for good, humble experience, enlightenment, admission, repentance, transformation. It has to come from the heart. Ang pagbabago ay hindi nanggagaling sa nguso, nanggagaling sa puso. Heart. Panoorin natin ang isang tatay. Isang tatay, nagsabi niya sa kanyang anak, anak, mahal na mahal kita. Sa una pa lang nakita niyo, talagang nangako na si tatay sa kanyang anak na mamahalin niya ang anak ng babaeng ito magpawalang hanggan. Kinakalong niya, pinainom niya ng gatas, habang natutulog, binabantayan niya, at habang nagtatrabaho, inalaga at sinasamahan niya sa school activities. At siya yung pinakamasayang tatay dahil nakita niya yung anak niya na masaya.
At pag natutulog, kinukumutan niya ito bilang simbolo ng protection. Pero dumating ang panahon na hindi niya maunawaan na yung kanyang anak ay umamin sa kanyang nanay na ang kanyang anak na babae ay nabuntis at iniwan pa ng nagmamahal sa kanya na lalaki. At ang sabi ng nanay sa tatay, kausapin mo ang anak. Ang dapat ba sa kanya sampalin? O ang dapat sa kanyang anak ay yakapin? Yakap na nagsisimbolo ng pagmamahal. Nagsisimbolo ng mahal kita anak, aalagaan kita, alala na nagpapatunay na yung ama ay hindi nagbago at binigkas ng tatay, anak, mahal kita. Mahal ko rin ang magiging anak mo. Ang pag-ibig ng ama ay hindi mababago dahil ito'y pag-ibig. That's a miracle of love. Viewers, worshipers, ang pag-ibig ng ama ay napakahalaga. Entrusting, nagtitiwala. Ang sabi sa 1 Timothy 1:12, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus ng Panginoon Jesus natin, sapagkat ako'y inari niyang tapat nang ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Bagamat nang una ako'y naging musong at manguusig at mga alipusta, gayunman kinahabagan ako sapagkat yaong ginawa ko sa di pagkaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ang konteksto niya ay si Saul ay hinamak niya ang mga Christians. Pero nung makakilala siya sa Panginoon, tinawag siyang Paul. At ang sabi ng Bible, sapagkat ako'y inari niyang tapat. Mga viewers, worshipers, gaano man kapangit yung ating ginawa, o mahigitan pa natin si Apostle Pablo sa pag-persecute ng mga Kristiyano, si God nagtitiwala kapag ikay pinili niya. Entrusting ang Diyos at nagtitiwala. Next slide. Yan. Sa paglilingkod sa Kanya. Ang ama natin ay compassionate. Sabi sa awit 45:8, ang Panginoon ang mabiyayang puspos ng kahabagan, banayad sa pagagalit at dakila sa kagandahang loob. Tingnan natin yung square dyan. Yan. Ang Panginoon, puspos ng kahabagan, banayad sa pagagalit at dakila sa kanyang kalooban. Kaya ngayon compassion tayo because yung God natin compassionate, and then puspos siya ng kahabagan, banayad sa pagagalit at may ganda ang kalooban. Ang isang compassionate person o compassionate God ay banayad sa pagagalit. Hindi siya yung impulsive pag nagalit, kundi makita natin dito, banayad. Nagagalit si God because God is just and holy, pero banayad siya at dakila ang kagandahang loob. Nadun pa rin yung tinatawag na kahabagan ng Panginoon. And last, trustworthy. Ano man yung katayuan natin sa buhay, ang Diyos ay maasahan. Sabi diyan, sapagkat siya rin na nagsabi sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. God will never leave you nor forsake you. That is the solemn promise of God. Dahil siya po ay trustworthy, ibig sabihin, siya mismo ay mapagkakatiwalaan. Wala, yung ating mga kayamanan, yung ating success, as I imagine, yung tagumpay, walang halaga yan. Pag binasa mo yung Ecclesiastes. Yung iyong accomplishment, walang halaga yan. Yung iyong properties and everything, walang halaga yan. Ang dapat mong pagkaasahan sa lahat ng bagay, yung trustworthy o maasahan ang ating Diyos. Kasi siya lang lahat.
Marami naghihirap ngayon, maraming at umaasa sa mga bagay na materials, sa mga bagay na success, sa mga bagay na kailangan. Pero nakalimutan nila, the most trustworthy is no other than our God or our Lord Jesus Christ. Ito yung family ko na nangako. Tayo niyo po walakpak. But as for me and my house, we will serve the Lord. Mga anak, hindi pa man ninyo naabot yung sukdulan ng paglilingkod. At meron kayong mga ibang agenda, mga ibang focus. But huwag niyong kalilimutan. As we claim the promise of Joshua chapter 24, verse 20, but as for me and my house, we will serve the Lord. Mga anak, if you study the book of Joshua, wala nang sumunod kina Joshua after that. Ang kasunod niyan ay Judges. Kasi nga, mahirap nang pumili ng tapat na naglilingkod sa Diyos. Kaya ito yung aking iiwan sa inyo na we are the new generation of Olivera. We call it Olivera Cares. Christ compassion and reaching every soul. Yan yung ating goal. Marami man tayong ma-accomplish sa buhay, marami man tayong maabot, magandang bahay, magandang sakyan, out of town or out of country, we need to go back. My house, we will serve the Lord. Kasi yun yung pinakamahalagang legacy na iiwan ko sa inyo. Legacy that God is the center of our family. Yes, may mga ginagawa kayo. Aminin natin, hindi ayon sa kalooban ng Diyos, pero we will go back dun sa pangako ng Diyos. As for me and my house, we will serve the Lord. Next slide. Kita nyo yung ating, ito yung panahon na puro trials tayo. If you study yan, yung mukha niyo dyan, actually, ngiti yung pilit, Kasi grabe yung trials natin dyan. Pero nakita naman natin yung simula ng pagbabago. At I hope and pray after 2025 to 2030, we can establish a church. Establish why I'm presenting my family, because the best ministry is the family. At I hope lahat po kayong viewers, worshipers, online, you can understand the importance of family. Remember our context. Remember our text. Si tatay may 2 anak. Okay? Nakita natin si early father. Abusive father. Wala tayong magagawa dyan. Controlling father, directive father, overprotective father, out-doubting father, absentee father, know-it-all father, and passive father. Pansinin nyo, puro kahinaan yung makikita natin sa ating mga tatay. Puro kahinaan. Pero tingnan natin sa Ama natin sa langit. Sabi niyan, Heavenly Father natin, perfect Father. Perfect. Bakit siya naging perfect? Siya yung nagpo-provide. Provider siya. Siya rin yung nag-i-encourage panahon, nanghihina ka na. Siya rin yung nagre-restore. Siya rin yung nagpapatawad. Siya yung mapagkakatiwalaan. Siya ay compassionate. And last, trustworthy. Kanino ka lalapit kundi sa ating Diyos Ama? Our Heavenly Father's love for us is a perfect kind of love. Kailangan nyo maranasan yung perfect love ng ating Diyos Ama. Ayon sa Juan 3:16, the Father's love is the greatest love of all. Sabay-sabay natin basahin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung susundan natin yung verse 17 yan, nakakalungkot yun. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. Pag sinabing hinatulan na pumunta na sa impyerno. O wala nang buhay na walang hanggan sa langit. Kung ano natin yung 17, masyado lang tayong nakapuon dun sa pag-ibig talaga ng Lord. Pero hindi tayo nakatuon dun sa kabanalan ng Panginoon.
Ito lang kasi ang encouragement. Baguhin natin yung pangalan natin, palitan natin ng sanlibutan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa akin, Ray. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay. Paano ako sasampalataya sa isang Diyos na hindi ko nakikita pero nakakakita sa akin? So magitan ng pagsampalataya sa kanyang anak na si Jesus. God loves you. God loves you. God loves you. God loves you. Worshippers, parents, tatay, nanay na nakikinig sa aming online. Isang bagay ang gusto kong iwan sa inyo. Ang ating Diyos Ama sa langit is a perfect Father. He loves you so much. And I pray, para maranasan natin yung pag-ibig ng Diyos Ama ay simple lang. Ang sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ikaw at ako, ay binigay ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Jesus. At ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay niya. Dagdagan ko ng talata sa Juan 1:12. Ang sino mang sumampalataya at nanalig sa anak ng Diyos o sa Panginoong Hesus ay pinagkakaloban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Kung ikaw ay interesado, mag-comment ka lang sa ibaba. We want to pray for you. We want to acknowledge you na ikaw ay nakinig at nag-aral ng salitang ito. At hinihiling namin sa Banal na Espiritu Santo na ikaw ay gabayan sa pagtanggap. Tayo po'y manalangin bilang Panginoon, sa araw na ito, salamat po that we understand the perfect love of our perfect God, Father in heaven. And thank you, Father God, for the opportunity to declare that our God is not only a God who is in heaven. Our God is a God who is omnipresent, omniscient, and all-knowing through our Lord Jesus Christ na nakakaalam ng aming patutungan. Lord, sa hindi pa kumikilala sa iyo bilang Lord and Savior, napakasimple lang. Aminin nila ang kanilang pagkakamali, kagaya ng prodigal son, talikuran ng pagkakamali nila, at magsimula ng bagong buhay, transformation life that will glorify your name and give you glory. Salamat po sa team ng Olivera Curse, ang Kuya Jaja, ang Kuya Tim, si Jaira, si Mama, at ako, Father God. At ang Christ Compassion Fellowship, behind the scene, yung mga donors namin, sponsors namin ng ministering ito that God entrusted to us. Thank you so much, Father God. At pagpalain mo po ang aming araw na ito. In Jesus we pray. Amen. Okay, last but not the least, salamat sa ating Diyos Ama na siya nagbigay ng pagkakataon. And shoutout po sa isang taga August na yun, taga shoutout taga Singapore for your love, support, and the ministry. God bless you a million times, and most of all, ingatan ka ng Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa. Thank you. Yeah. Singapore, ingatan ka ng Panginoon sa pagtatrabaho mo at patuloy kang palakasin ng Panginoon at ilayo sa lahat ng Hebrews 6:10. Thank you and God bless you.